naman natin mga kababayan, etong resback daw ni Chis Escudero sa isyo ng budget insertion or dun sa 142 billion pesos na kung saan sinasabi po niya na demolition job lamang daw po yan mula daw po sa Kamara. So ngayon mga kababayan, na ito play po natin. Tila hindi nahiya at palaban na sinagot ni SP Chis Escudero ang issue tungkol sa insertions niya umano sa 2025 budget. Kasi ang tindi mga kababayan nung ano no, yung pagkakabalita dito ni Miss Corina Sanchez, ano yung pagkakasabi niya? Tila hindi nahiya at rumesback pa daw mga kababayan etong si Escudero. Kasi biruin nyo kung ako yan mga kababayan, nabuko na ako, syempre makakaramdam naman ako kahit kokonting kahihiyan. Ang problema dito, tama yung sinasabi ni Miss Corina Sanchez hindi na nga nahiya, tila hindi na nga nahiya at bumanat pa, rumesback pa at pinapalabas pa na mga taga-kamara pa ang may problema. Anong klase yan? Pagkatapos nyong kamalin ang pera ng mamamayang Pilipino, kayo pa ang may katapangan para magsalita ng ganyan? Kumbinsido ang Senate President na isa lang itong demolition job. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radio Live mula sa Senado. So Dexter, sino ang tinuturo ni SP Chis na nasa likod daw nitong sinasabi niyang demolition job? Pakinggan niya. Alam mo, Corina, rumesback na itong si Senate President Chis Escudero saan niya ay taga-kamara na nasa likod anya na pag-uugnay ng kanyang pangalan kaugnay dito sa halos 150 billion pesos na budget insertion sa 2025 General Appropriations Act. Smooth sailing pa sa unang higit 10 minuto ng presscon. Pero nang inungkat na ang issue ng budget insertion, yan, tila naging mainit na. Ilang beses din lumabok ng tubig si SP Chis sa ay talagang mapapainom ka niyan. Talagang mapapainom ka niyan Ikaw ba naman ang tanungin? Ay, nang matapang na reporter about dun sa 142 billion ay mapapainom ka talaga niyang. Kasunod na tanong, tigil sa issue. Dito na, ilan na ikot si Escudero. These are insinuations that you are merely carrying, coming from those who want to politicize that particular instance. Pag hindi naman namin ginawa yung trabaho namin, edi issue din. But what are they insinuating? Tapos sir, follow up. I'm asking, what are you insinuating? What are they insinuating na nagpunta ron? Ang tinutukoy ni SP, ang report na lumabas sa Politico.com na galing nga sa Politico.com. Para Chis Gurado. Nakalagay dito, ang 142 billion pork Escudero visit Bataan not once but twice during BICAM. Pero yun yung mga kababayan beses siyang nagpunta sa Batasang Pambansa. 2 araw matapos magsimula ang bicameral. Talagang mapapainom ka, lumabas ba naman yung picture mo Lumabas ba naman yung picture mo ng pagbisita mo sa Kamara? Talagang mapapainom ka. Conference Committee at sa kasagsagan ng pag-reconcile ng mga magkasalungat na bersyon ng Senado at Kamara para sa General Appropriations Bill ng 2025. Sagot ni SP Chis, hindi lang once o twice, kundi makailang beses siyang nagtungo sa Kamara. Okay, di umaming ka din. O di umaming ka din na nagpupunta ka sa Kamara habang kasagsaga na pinag-uusapan yung BICAM. Hindi nga lang siguro 2 beses ako bumisita, pero hindi sa tanggapan ni Speaker Romualdez. Sa tanggapan kung saan, sa opisina kung saan isinasagawa ang BICAM. Di bumisita ka rin. Pinag-usapan din naman nung nag-bicameral conference committee meeting kami. Para tiyakin na ayos yung trabaho ng staff, para tiyakin na nagpapatuloy ng walang problema. Ang inilabas ng Politico na screenshot ay kuha noong November 30, pasado 2:00 ng hapon, araw ni Bonifacio. At isang lista opisyal o walang pasok sa mga opisina ng gobyerno. Sa presscon kanina, inamin din ni SP Chis na umabot sa higit 600 billion pesos ang kabuang budget amendments para sa 2025 GAA. Kaya ang question niya, bakit ang halos 150 billion na budget amendments sa panig ng Senado nakasentro ang pagpuna at hindi sa mas malaking 500 billion? Kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yun? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Hi, friends. Alam nyo mga kababayan, ito yung problema kasi. Kapag ka nabubuko kasi, kung ano-ano na lang ang mga pinagsasasabi, isisisi sa iba, yung pagkakamali na nakita sa kanila. Nakukuha nyo yung pinupunto natin. Kapag ka hindi nagkakabukuhan, okay. Walang sinisisi na kahit na sino, tuloy yung ginagawang trabaho nila kahit na medyo masama na para sa mamamayang Pilipino.
Ngayon, kapag ka nagkabukuhan naman, isisisi kay ganito, pagbibintangan si ganito na may pakana at demolition job laban sa kanya, hindi naman po pwedeng ganon. Kasi unang-una mga kababayan, aminado na nga siya eh. Bumibisita siya doon sa kamera hindi lang 2 beses, kung hindi maraming beses para daw tingnan yung ginagawang trabaho ng mga staff about po doon sa BICAM. So ibig sabihin, nagpupunta ka nga doon. Yung kasi pinupunta mga kababayan ng politiko. Diba? Naluklok man ulit bilang SP, hindi namatay ang issue dahil mismong si PBBM sa kanyang SONA kahapon ay iniutos ang investigasyon sa mga katiwalian sa flood control projects. Tama. At may babala pa ang Pangulo kapag nagkaroon muli ng budget insertions o pag-amyenda taliwa sa mga nakaprogramang proyekto ng gobyerno na paglalaanan ng pondo. For the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. Tama. And further, Tsaka mga kababayan na ito, hindi ko na nga lang sinabi eh. Saan kayo nakakita holiday pero nagtatrabaho? Diba? Saan kayo nakakita? Alas 2 ng hapon, pupunta sa kamera. Holiday pa yun, tapos magtatrabaho. I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Maging si Senate Minority Leader Tito Soto, nag-iwan ng babala laban sa anyay mga mahilig sa budget insertions. Corina, tukoy na daw ni SP Cheese Escudero. Ano yung sabi dito? Ano yung sabi ni Tito Sen? Sabi ni Tito Sen dito, ayan humanda yung mga mahilig sa insertion. Kaya siguro takot na takot yung ibang mga senator na iboto mga kababayan si Tito Sen bilang Senate President. Kasi pagka si Tito Sen na naging Senate President, yari yung mga senator dyan na mga mahihilig sa insertion mga kababayan at tumatanggap ng pera galing dun sa kanilang Senate President. Kasi biruin niya mga kababayan, aminin man natin or hindi, si Tito Sen talaga nung siya ay Senate President, yung mga ganyang klase ng usapin pagdating sa pera, hindi po siya naaakusahan sa ganyan. Dahil unang-una, ibinabalik po niya, gaya nga ng sabi ko sa inyo sa mga nagdaang live natin, ibinabalik po niya ng buong buo yung pera ng mamamayang Pilipino sa kaban ng bayan. Tapos ang pinakamaganda pa dito, tuwing papasok sa trabaho si Tito Sen, wala po siyang napakaraming bodyguard. Siya po ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan papasok mga kababayan dyan po sa Senado. Ngayon, kita nyo ba kung anong klaseng pamumuhay meron si Cheese Escudero? Napakadami ng kanyang mga bodyguard. Yan naman po ay naipakita ko na sa inyo at talagang kung titingnan nyo mga kababayan, sobrang lalaki ng mga pondo na nakuha po nila. Corina, tukoy na daw ni SP Cheese Escudero kung sino itong taga-kamara na nasa likod ng demolition job laban sa kanya. Pero hindi na daw niya ito papatulan pa. Ang tanging pangsagot... Hindi, dapat nga matinding aligasyon yan mga kababayan eh. Hindi, para sa akin napakatindi po kasing aligasyon yan. Unang-una, kung tukoy mo na pala, Senate President Cheese Escudero yung nasa likod ng demolition job laban sa'yo, dapat pangalanan mo na. Tapos ang pinakamatindi pa dyan, ipakita mo na talagang siya ang nasa sa likod ng demolition job laban sa'yo kung totoo yan. Kasi hindi po ito basta-basta na na sinabihan ka lang na nanguha ng tinapay. Eto mga kababayan ay mabigat na aligasyon dahil nag-insertion siya ng 142 billion pesos. Diba? Tapos nakakuha sila ng malalaking pondo mula dun sa 142 billion pesos na ngayon ay kini-question kasi nasaan yung mga flood control project yung pinagdalhan ng mga pondo na nakuha po nila. Na lang niya o pangsupalpal niya dun sa issue sa demolition job ang paghahain ng isang panukalang batas dito sa Senado na magbabawal sa mga opisyal ng gobyerno maging yung kanilang mga kapamilya at mga kamag-anak na makakalahok sa anumang infra projects ng pamahalaan. Corina? Okay, Dexter. So, nakakaintriga kung sino yung pinatuturingan ni Senate President Cheese, pero mukhang ayaw niyang magbigay ng pangalan. So, gayon pa man, sino ba ang magsasabi sa atin kung tama din ang sinasabi ni Senate President Cheese o hindi? Kung talagang meron siyang ginawang mali o hindi? Kita nyo, gigil na gigil si Ma'am Corina Sanchez, no? Sino ba makakapagsabi sa atin kung may ginawang mali or hindi? Etong si Cheese Escudero. Kasi gusto talaga nilang kalkalin to mga kababayan, kahit ako naman.
Kasi biruin niyo ang pinag-uusapan dito kaligtasan ng mamamayang Pilipino dahil nga ang lalaki ng mga pondo at pera na ginamit nila para do sa mga flood control project. Ngayon ang tanong natin nasaan yan? 'Di ba? Ipagpatuloy pa natin. Oo. Actually, may nagsalita na nung kahapon, Corina, itong si Senator Amy Marcos na binanggit niya yung issue ng 2025 GAA kaya hindi siya pumirma doon sa BICAM report dahil sa mga nakakadudang mga insertions na ginawa. Corina? Ayun, okay. So hihintayin siguro natin ang mga reaksyon na naman ng mga personalidad sa paliwanag ni SP Cheese. Samantala, pinaliwanag na rin niya kung bakit siya pumunta sa Kamara, hindi ba? Even on a holiday? Yan, di ba? Ang sabi niya, sino bang bakit ba, bawal ba pumunta doon para kumustahin yung mga nagtatrabahong mga staff para ayusin yung ma-reconcile yung mga differences ng Senate version at Holiday, may nagtatrabaho mga staff. Tsaka mga kababayan, biruin nyo, alam naman natin na napaka-busy tao ni Senate President Chis Escudero. Pero bakit niya naiisipan na maraming beses na bumalik-balik sa Kamara habang pinag-uusapan yung BICAM, mga kababayan? Di ba doon pa lang mapapaisip na kayo? Ng House version, gusto lang puntahan at makita kung ginagawa nila ng maayos yung kanilang mga trabaho, Corina. Ayun, okay. And wala namang krimen doon, ano? Maraming salamat, Dexter Ganibe ng Abante Radio, live mula sa Senado. O ayan mga kababayan ha, ang sagot lang ni Senate President Chis Escudero, yung mga aligasyon daw mga kababayan, ano daw, demolition job lang laban po sa kanya kasi nga hindi daw nila ginampanan yung trabaho nila about sa impeachment ni Sara Duterte. Pero para sa akin mga kababayan, hindi po kasi masasabing demolition job yan. Lalo na kung ikaw, kayo tatanungin ko mga kababayan, halimbawa, may nasa sa likod ng pagsira ng reputasyon po ninyo at kilala nyo kung sino, hindi nyo ba papangalanan? Hindi nyo ba mga kababayan sasampahan ng kaso? Di ba unang-una, maliwanag naman po na hindi naman po basta-basta yung aligasyon laban kay Senate President Chis Escudero. Napakabigat po nun mga kababayan na sabihin na nag-insertion ng 142 billion pesos. Alam naman po natin na naging kontrobersiya yung issue ng 2025 national budget tapos may mga ganito pa pala. Tapos ang pinakamasakla pa, yung pinagdalhan nila, yung karamihan doon mga flood control project. Biglang nagkaroon ng habagat, nagkaroon ng bagyo, nakita mga kababayan ng taong bayan ngayon saan napunta yung mga sinasabing flood control project na yan. Kasi yung mga lugar na binabanggit, binabaha pa rin naman hanggang ngayon. Diba? So ibig sabihin mga kababayan, walang pinuntahan yung mga pondo na inilaan nila para doon sa mga flood control project na yon. Yung mga in-insertion nila, saan napunta yan? Diba ako nagtatanong lang naman. So ngayon kung ako kay Senate President Chis Escudero, dapat ang ginawa niya, pinangalanan na lamang po niya yung sinasabi niyang taong nasa sa likod ng pagsira ng kanyang reputasyon. Anyway, shoutout po kay Ate Joy Sally ha, mega love shoutout po sa inyo. So ano po mga kababayan, kayo? Ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa resback ni Escudero laban po dun sa aligasyon na 142 billion na insertion mga kababayan na ginawa po niya nung kasagsagang pinag-uusapan di umano yung BICAM mga kababayan na ngayon napatunayan naman dahil yung mga kasamahan niya senador at maging siya nakatanggap ng mga malalaking pondo. Ano po galing po doon sa 142 billion pesos. So comment below na lamang po mga kababayan na kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.